Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan, Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ng iyong June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-hype, salamat din. Sa mga nagpa-personal, at kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin, ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB, pwede kayo mag-text sa aking FB Messenger, direct. Mag-ingat lang kayo, tingnan nyo lang din, i-check nyo dyan ha, para hindi rin kayo ma-scam. Kasi may nanggagaya sa akin, ingat kayo. Okay, general reading, energy reading. Ibig sabihin, ano man ang gender mo, okay? And then also, gawin yung guide yung mga warning. Vice versa tayo, gawin yung guide yung mga warning. Siguro alam niyo naman din yung vice versa. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning. I-reverse, i-analyze nyo, no? At para maiwasan nyo rin, pilitin yung i-analyze, i-reverse, o gawin nyo para maiwasan. Okay, meron kang 2, 22, 23, 26, 27. Galing mo magkakasunod. Sabay ganun no? Okay, Libra, Gemini, Virgo, or Taurus, connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong desisyonan sa buhay mo, no? Gusto mong ma-achieve to or gusto mong mag-success o may mga bagay ka na iniisip pwedeng nagwo-worry ka o kaya naman is nagkakaroon ka ng choices, nag-aalangan ka o kaya naman may mga bagay ka na gusto mong desisyonan sa buhay na medyo nagiging challenge sa'yo ito or nandun sa point na pwedeng sa iba kasi is nadidelay to, diba? O pinagpapaliban, pwedeng nandun sa point na yon. Or pwede rin kasi na naghahanap ka pa talaga ng mga information dun sa sitwasyon na yon o iniisip mo talaga siya, diba? O baka naman may mga bagay o sitwasyon na kailangang baguhin, diba? Bago mo siya i-pursue, kaya medyo hirap ka sa pagdidesisyon na ito. Pwede na doon sa point na yon yung iba. Mahilig ba kayo sa kape? Baka kaya kayo nininervyos, joke. Okay. May mga stress situation, ako na nakikita dito. May mga kaba, nervyos, or sa iba dito is mag-ingat na lang kayo. Hindi ko alam kung sino yung may sakit sa inyo, ikaw or maybe a person who's connected sa'yo, pwedeng may sakit. Ako nakita, hindi ko alam kung dalawa yung person na yun or isa or more than two o kaya or isa man siya is pwedeng dalawa or tatlo yung sakit na meron siya, pwedeng nandun sa point na yon. Or sa iba sa inyo is magkakasakit kayo, kaya mag-ingat kayo, no? May mga disease ako na nakikita sa iba sa inyo. Mag-ingat talaga kayo, syempre, alagaan niyo yung sarili niyo, no? And also, losing something valuable. Maraming ibig sabihin ng losing something valuable, anahan mo, isipin mo maigi. Sa iba naman dito is, maaaring kayo is manakawan. Sa pagnanakaw din, marami ding ibig sabihin ng pagnanakaw o mananakawan, ha? Pwede, hindi lang yan sa pera. Either idea, opportunity, karelasyon, kung ano man yung pagnanakaw na yan, ano? Yan, ingat na lang din kayo. And then also is, may mga pinag-iisipan, pinag-aaralan yung iba, o pag-aaralan, maybe, sa iba, ako nakikita sa inyo. May mga nire-research kayo o nagre-research ka, or pwede rin kasi na you're searching for unknown situation, di ba? Yung mga gusto mo pang malaman in some aspect of your life, ganyan, naggaganon-ganon ka siguro, or mga gagawin kang kailangan mo talagang siyasatin sa iba, o sinisiyasat mo talaga. May taong may sikreto. May tao akong nakikita na parang medyo may pagka-mystery yung person na yun, or maybe this is you, ganon. May mga documents din ako na nakikita sa'yo. Either marireceive mo ito, aasikasuhin mo man siya, or may isusulat ka ba, i-speech, or ipapasa. Basta may mga documents ako na nakikita sa'yo. Pwedeng yun din yung kasi yung trabaho mo, or kaya naman magkakaroon ka ng problema, di ba? O baka may mga kailangan, o baka yun yung pinoproblema mo, baka may mga kailangan kang gawing solusyonan when it comes sa mga papers and documents.
sa iba sa inyo. And then also, magkakaroon daw ng mga pagpaparaya na sitwasyon. Either ikaw yung magpaparaya or may taong magpaparaya pagdating sa iyo. But still, andito yung luck situation sa iyo. There's a change of journey happen. Sa iba dito, may mga chance and hope na pwede kayong manalo in some aspect of your life. Pwedeng sa gamble, pwedeng sa may mga darating na opportunity pa sa'yo, pwedeng nandun sa point na yon, or may mga small happiness na magaganap o mangyayari sa iyo. Hindi siya ganun kalaki pero at least, 'di ba, may mga happiness ako nakikita sa iyo. And then also is pag-aalinlangan, tulad ng sabi ko, may mga multiple choices happen. May mga sa iba dito separation eh. Marami rin ibig sabihin ng separation. Ikaw yung magse-separate sa sarili mo sa isang sitwasyon or may tao na gagawa nito sa iyo or magkakaroon lang ng distance for a while or for the best or for a better na separation or separation na pag-iwas, no? Ikaw ito sa kanya o siya ito sa iyo paglayo na doon sa mga point na yon. And then may tao na magkakaroon o may boundary pagdating sa iyo or maybe this is you. Nagkakaroon ka ng limitasyon in some aspect of your life or you putting your limitation ano, pwede rin na doon sa point na yon. Or magkakaroon ka ng mga ganun. So iba dito, this is a challenge na darating sa iyo. Yun ang nakikita ko dito ha. May mga challenge na parating. Yun. Meron din ako nakikita, either yung sinasabi ko na medyo may mga stress situation or mga nabanggit ko kanina, pwedeng hindi siya mangganap sa'yo, pwedeng yung tao na yun ang makikipag-communicate sa'yo kasi may ganun siya pinagdadaanan or ikaw ito, kukonek ka sa kanya kasi ganun yung pinagdadaanan niya at gusto mo siya makatulungan. Pwedeng nahagod sa point na yun, no? Vice versa, ha? Tingnan natin. Energy ni Pisces. Okay. When it comes sa iyong energy, sa energy mo is may mga bagay o sitwasyon ka daw na iniilusyon. May mga idea akong nakikita sa iyo na maaring nagdadalawang isip ka or gusto mong i-pursue. May mga bagay o tulad ng sabi ko kanina, may mga bagay na decision making to make, no, na doon sa point na yon. Sa iba, when it comes to your emotion, sa iyong nararamdaman, yung energy mo pala, sa iyong energy, ang nakikita ko sa'yo dito, parang meron kang sitwasyon na pwedeng nalulungkot o makakaramdam ka ng lungkot. Parang nahandoon sa point na yon. Ako nakikita sa'yo. Pwedeng nangyari na to noon na medyo mapapaisip ka or makakaramdam ka ng lungkot. Pwedeng nahandoon. O kaya naman, baka naman din na may mga pinagpupuyatan na din kayo, no? Ingat-ingat na lang din kayo pagdating sa katawan nyo. Baka yun yung ikahina talaga ng energy nyo. Diba? Baka night shift ka, kulang ka sa tulog, pagising-gising ka, o kaya naman maaga ka talaga nagigising, gano'n. Meron akong nakikita rin sa'yo na um, parang something you want to heal or you want to change, parang nandoon sa point na yon. Ako nakita na pinag-iisipan mo. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo yun, pero may mga sitwasyon din sa iba naman na may mga ikakagulat o ikakasya ka na sitwasyon na parating sa buhay. Yun. Pwedeng naganap na to noon no? Naganap na sa mga nakaraan o naganap na noon ito na muli itong magaganap. Tingnan natin parating sa'yo. Dito, siguro din, iba, either idea or creativity na gusto mong gawin, ano? Parang nando sa point na yon. Yan. May mga bagay ka siguro na gusto mong i-revert, nag-iisip ka siguro ng, kasi ba dito more on peaceful Pero medyo, syempre, hindi naman maalis siya. More on peaceful, pero may konting iniilusyon na do sa point na yun, ano? Or may mga bagay ka na i-renew or you want something to renew. And also, handun yung hope, thinking of hope, tsaka, handun yung faith na nakikita ko pagdating dito, no? Sa iba naman dito is,
alam mo yung need something clarity in some aspect of your life. Parang gusto mo ng isang clarity. Hindi ko alam kung sa inyo eh. Parang naghahanap ka ng clarity. Ganun. Parating. Ay, sorry anak. Nag-ano ba yung buhok ni mami? Ang galing oh, puro bilog ka oh. Bilog, bilog, bilog. Okay ka, namimilog na ba kayo? Puro bilog siya eh. Parating. Okay. Parating sa iyo. May paghihintay. May paghihintay ano, para may hinihintay ka raw. O sa parating sa iyo is merong lalaki na kokonek sa'yo. Di ko alam in what way eh, pero lalaki siya. Kokonek siya sa'yo. Either may ibibigay siya sa'yo, kakausapin ka niya for the stability or may ibibigay ka sa kanya, vice versa, o kaya tulong, ganyan, or kung ano man yan, basta lalaki siya, no? Handito rin yung point na may taong gusto mag-apology at iniisip ka niya. Or maybe this is you. Yun ang nakikita ko ha. And then also, meron ka unfinished business, hindi ko alam ano yun, pero meron kang unfinished business na sitwasyon na maaring babalikan mo siya or tatapusin mo siya this time sa nakikita ko dito, or hinihintay mo yung katapusan nun, or hinihintay mo na siguro may ginagawa ka pa ngayon, then tatapusin, hinihintay mo na matapos yun, then tatapusin mo yung unfinished business mo, pwedeng na doon sa point na yun. O kaya naman, is sa iba sa inyo is, meron kang bibili na ikinaka-excite mo o ikaka-excite mo. Kasi may pagbili ako nakikita. Pwede din na you have a travel, di ba? O kaya nag-isip ka na related to travel. Ganyan. Pero may mga souvenir, no? Ako nakikita. Sa iba, mga bibilhin ito eh. O kaya is, teka lang ah. Ay, ganun. Yung travel malayo o malapit. O pwede rin may mga pag-uusapan, ano? Yun ang nakita ko dito. And also, parating sa'yo, may mga time daw na sasakit daw yung ulo mo o yung paa mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingatan niyo yung sarili niyo ha. Yun. May mga unexpected a blow of emotion happen na parating sa iyo. Sa nakita ko, pwedeng magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ng disagreement, maiirita, mga battle, tension, o kaya conflict, malaki man o maliit yan. Mga aggression, mga ganun. Ako nakikita, may mga struggle, kumbaga na doon sa point na yun. Ano? Pero ang dami kasing, maraming tao ako nakikita. Hindi ko alam bakit, pero maraming tao siya sa nakikita ko dito. Handito rin yung either may tao ka na susuportahan, you giving your love and support, or ikaw ito sa kanya. Or siya ito sa iyo ha, sa iba sa inyo. Kung titingnan ko nga dito, parang may mga, hindi ko alam kung kasamahan ba siya sa trabaho, itong mga ito, o kapatid ba to. Kasi may lima, apat, lima, or anim something, na hindi sila nagkakasundo-sundo eh. Or pwede rin na medyo may mga struggle sa situation ano dun sa mga yon sa nakikita ko dito. And then sa iba dito busy to. Sa iba sa inyo magiging busy daw kayo. Siguro by next month magiging busy kayo or after a week, no? Yan, may mga multitask o multiple priorities kayo na gagawin sa nakikita ko dito.
May mga ano naman, pag-chill out, naku nakikita, siguro 2 to 3 to 4 or maybe yung nakita ko o mas more than pa, no, na more than 5, 4 or 6 man, pwedeng gano'n. Sa iba siguro 3 to 4, di ba? Baka magkakaroon ng mga pag-chilling out, may mga happy gathering, maglalabas kayo, magko-coffee kayo, magkakain kayo sa labas, o baka may mag-aaya, di ba, magkakaroon ng ayaan sa iba, no? Pwedeng na doon sa point na iyon. And then, magkakaroon daw ng mga disappointment eh. Yan. Either may tao madi-disappoint sa'yo or ikaw yung madi-disappoint. Yun ang nakikita ko dito. Ang dami mong ano, 1, 2, 3, 4. Apat yung 3 mo. 3, 6, 9, 12. Sabihin, 1, 2 plus 2 is the 3 also. Oh, okay. May mga ifo-forward ka pala, no? Sa iba dito, may hihintayin kayo o hinihintay or may iba dito, may forwarding situation. Ako na nakita. Sa iba naman dito is, may mga sitwasyon daw na there's a possibility na mag-growth sa'yo within 2 to 3 to 4 months or weeks man yan, ano, sa iba sa inyo. Mag-change, magkakaroon ng changes, kumbaga, no, sa aspeto ng buhay mo, pwedeng sa trabaho, sa pera, ganyan. Kakaroon ng changes, ako nakikita sa iyo. May mga new project ako nakikita sa iyo, may mga project or proyekto ka na gagawin o marireceive or susolusyunan yung mga unfinished business na yon na proyekto sa iba. Also is meron kang ginawa from the past situation na maaring marireceive mo ito in a good news. Kumbaga may achievement, kumbaga may abundance and happiness and fulfillment. Yun ang parating ha. Pero with come to sa mga struggle situation, siguro masabaan mo pa yung pasensya mo. Yun ang nakikita ko dito. Pero may mga struggle situation na parating sa'yo. Merong din pag-uusap related sa ano, no, pera or territorial ata yun. Siguro yung iba sa inyo, yun yung unfinished business sa iba. Tingnan natin dapat mong iwasan. Alam mo, dito sa sitwasyon mo, may nakita ako kanina, baka kasi makalimutan ko. May taong babalik. O ikaw ito, may babalikan ka sa nakaraan. May pagbabalik sa nakaraan. Yan ang nakita ko. Okay, dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan, Pisces. Okay. Iwasan mo, syempre, yung hindi mo i-value yung sarili mo. No? Um, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa mga nakakausap mo, um, iniinom, kinakain, ganyan. Sa lahat. And then also, iwasan mo, yung is not to put your guard when it comes to yourself. Kasi kailangan mo yun eh, no? Kailangan mo mag-put ng guard sa sarili mo. Para rin makaiwas ka sa ikaka-pressure mo, ganyan, makaiwas ka sa pwedeng hindi maganda maging outcome, or kung ano man yan, no, kailangan mo. Kailangan mo rin, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pagpaplano sa buhay. Kung may mga sitwasyon na kailangan i-let go, tapusin, gawin ang sinasabi dito. And then also is makinig ka rin sa mga opinion or sinasabi ng ibang tao. Kumbaga be open-minded. Open-minded ka naman. Siguro makinig minsan sometimes siguro, 'di ba? Lalo na sa family mo or kung kinakailangan mo mag-speak out, sabihin mo din in a good and a nice way. Iwasan mo yung labis. Maraming ibig sabihin, labis-labis sa pagmamahal, labis-labis sa paggastos, labis-labis sa pagbibigay, basta lahat, alam niyo naman 'di ba, lahat ng labis kasi is masama. Okay? Iwasan mo na hindi ka makapag-focus o magpursige or magtiyaga sa isang sitwasyon sa buhay mo. But wag mo kakalimutan na mag-put a guard when it comes sa sarili mo. Wag mo kakalimutan to think your stability into your life. Pahalagahan yung sarili mo. Okay? Ando yung point na iyon. You need to keep moving
Kumbaga, follow your heart, no? Ang sinasabi rin dito, you need to follow your heart. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino mo tong love na to? Bakit anak? Ano po yan? Patay kayo dyan. Kung single ka, okay. Kung single ka, yes, may parating sa iyo, no, sa nakikita ko dito. Pwedeng may nakakausap ka na, or may parating, isa or dalawa man yan, ako nakikita dito, pero there's an attraction. Maaring isa dito, or kung isa man siya, kilala mo na siya. Pwede kung nakakausap mo na siya, siguro matagal na rin kayo nag-uusap, di ba? Or baka doon na rin yung point na komportable kayo sa pag-uusap nyo. Yun ang nakikita ko dito. Mabait naman yung nakikita ko dito, no? So, iba dito, pasto. Yung either ito is isa is pass. Ay, ano yun? Feeling ko may pupo o yung damit ko. Ate, okay ba siya? Kung pass ito, nasa sayo na to. Kailangan you need to use your head when making your decision. Kung bago ito, huwag ka magmadali. Yun lang yung point na yun. Di ba? Pero mararamdaman mo itong tao na to kasi mag-give siya ng effort sa'yo eh. As in, bumibigay siya ng effort sa'yo. Baka kilala mo na talaga siya, baka muli lang kayo magkikitang muli, ganyan. Baka kung magkahiwalay kayo nito, baka magkabalikan kayo. Yun. Kung magkahiwalay kayo, sa magkakahiwalay kasi, isa sa inyo still nahahatak pa rin na nakaraan. Nagkakaroon, medyo magulo kasi yung sitwasyon, ano, naaring nahandun talaga na nagkaroon ng mga choices or nagkaroon ng mga third party, na-attract sa iba, natapos, naging cold ang isa sa inyo, pero isa pa rin sa inyo is nahandun pa rin na nahatak pa rin nakaraan. Nagkakaroon pa rin siya ng reminiscing from the past situation, kahit na nagmo-move siya, sinasabi niya na nag-apologize siya. Handito yung point na nagkakaroon siya ng regretting o nagkakaroon siya ng, ano tawag dito? Ano yung regretting? Pagsisisi. O, di ba ang engot ni ate? Minsan, engot talaga si ate. Yan, nagkakaroon siya ng pagsisisi. No, para nandiyan siya sa point na, I want to talk to you. At parang sinasabi niya na, gusto ko ng getting together, isa pang pagkakataon, gagawin ko yung lahat to improve. Yung mga dapat i-improve. Oh, talaga? Nagduda pa si ate eh. Yun ang sabi. Pero yun ang getting together ang nakikita ko dito, ha? And want forgiveness, sabi niya. Gusto niya talaga ng union. Okay. Kung kayo naman is may third party relationship, it's your choice. No, nandito na yung point na yon. Tsaka matagal na rin naman to eh. Matagal na siyang ganito or maybe matagal ka ng ganito. No? Yun, ang nakita ko dito. Kumbaga siguro, nagkakaroon lang din ng pagsasaayos, ganyan. Baka rin naman pinaparamdam niya sa'yo yung pagbawi o pag-apology, di ba? O ba pinaparamdam niya lang sa'yo. Ando pa rin naman yung ano, pero may lungkot eh. Hindi ko alam bakit, pero either handun talaga yung lungkot na nanghihinayang ka lang ba, na ayaw mong sumuko sa relasyon. Pero it's your choice ha, kung may mga third party kayo, nasa sa'yo na to ha. Basta mag-focus ka lang. Huwag mo namang hahayaan na forever ka maging ganito. Well, it's your choice. Nasa sa'yo naman yan. Kung kayo naman is walang third party relationship, may mga pag-aalala akong nakikita pagdating dito sa connection niya sa mga walang third party. But still, handun yung love, communication, and partnership ng bawat isa. Handun naman yung pagtutulungan. Kung may mga nangyaganap o mangyayari man sa inyo, magkakaroon naman din ng pagsasaayos dito. You feel at peace sa nakikita ko dito. Handun naman yung love, no? Handun yung suporta na nakikita ko dito. You try to make it balance this connection. Yung nga lang siguro, may mga time lang siguro, natural sa relasyon, na hindi magkakaroon ng, kasi ano yan eh,
hot and cold na magiging sitwasyon. Siguro pwede rin kasi yung energy ng isa is pagod, kaya lumalabas yung negative na energy. Yeah, may mga lungkot lang na mararamdaman, disappointment, or lungkot, either sa part mo or sa part niya or in disconnection. Yun na nakikita ko dito. Nagbibigay naman ng effort no? Siguro iba sa inyo may mga anniversary, monthsary, o may mga isi-celebrate na sitwasyon. Kasi may mga celebration ako na nakikita sa iba sa inyo. O, pwede rin na isa sa inyo palaisip o maraming iniisip, pwedeng na doon sa point na yun. Yun nakikita ko. May mga excitement naman din ako nakikita sa both of you. Siguro minsan nararamdaman mo yung pagiging matabang nung karelasyon mo. No? Pero bumabawi naman siya. Yun na nakikita ko dito. Sa mga walang third party, yun na. Tingnan natin yung money mo. Your money. Money, trabaho to ha. Okay. Pagdating sa iyong trabaho. Pagdating sa trabaho mo, ang dami mong tray ah. Nakakalimang tray ka na. Okay, pagdating sa trabaho mo, maaaring iba sa inyo may mga business kayo, no? Malaki man o maliit yan, o kaya may mga pinamumunuan kayo. Pwedeng sa trabaho nyo, ikaw yung namumuno, may mga pinamumunuan kayo, or maybe you are a leader, o kaya sa sarili mo, di ba? Yan, baka ikaw yung namumuno, o ikaw yung naglilid-lead, di ba? Yun. Sa trabaho mo is, okay naman daw yung trabaho mo, nandun yung point of growth na nakikita ko sa'yo dito, siguro iba sa inyo may mga hinihintay kayo, di ba? O kaya is pagdating sa trabaho is may mga tao na makakatulong sa'yo para mas more mag-success yung iyong kaperahan or trabaho mo. Ganyan. Kasi may mga partnership ako na nakikita, may mga collaboration, pagsasama-sama or ko-connect sa'yo, ganyan. 2 to 3 to 4 or more than pa yan, no? Nandun naman din yung recognition pagdating sa trabaho mo, sa pera mo din, nagiging maganda rin naman yung takbo niya or magiging maganda yung takbo niya. Yun. Pero yung iba sa inyo, mas makakatulong daw yung ibang tao. May mga tao makakatulong sa'yo para mas more mag-success daw yung iyong trabaho or kaperahan. Yun. Nandun din yung point of mga dealing na parating. Yan, may mga pinag-aaralan siguro yung iba na yun daw yung makaka-growth sa inyo. Ganyan. And then also is mas iba sa inyo kasi mas more kayo magfo-focus this time, no? Magbibigay kayo ng more ng effort o nagbibigay kayo more ng effort, ganyan. May mga plano din ako nakikita sa iba sa inyo. More on focus and more on nandun yung controlling mo no, pagdating sa trabaho at pera mo. Yun. Siguro, mas more, yung creativity mo kasi makakatulong sa'yo when it comes to your growth more, no? Kaya, you need to use your creativity para mas mag-growth ka pa lalo kung gusto mo lang naman. Yun. Maganda siya kasi may mga tao ako nakikita na nako-connect sa'yo. Pero sa iba sa inyo siguro may lalaki or ikaw ito sa kanya, yung suporta, yun. O kaya, sa iba naman sa inyo, behind your back, di ba? Is may tao or may mga taong they willing to support you, pwedeng nasa sa point, or ikaw ito sa kanila, sa kanya, ganun. Yun na nakikita ko pagdating sa'yo. Arigato namaste, God bless.